depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Bakit napakahalaga na maintindihan mo ang signs na ito kung miss ka ba talaga ng ex mo or hindi? Tatlong bagay syempre. Una, para hindi ka maging assuming pero hindi rin manhid. Or para ma-diagnose kung meron talagang emotional attachment. Or para malaman kung worth pa bang i-adjust ang strategy or mag-focus na muna tayo sa sarili. Dahil narito ang mga bagay na itatakel natin ngayon at ito yung mga pinakamahalaga na dapat nyo matutunan. 5 signs miss ka talaga ng ex mo. Unang pinakasenyales is yung silent signs. Indirect ito but super strong. Biglang nagiging active sa social media kapag ikaw yung online, nagpo-post, nagpaparamdam, content, throwback, vibes, songs, quotes, or kahit patama pa kung minsan. It's a silent sign na talagang yung ex mo is nagpaparamdam pa. Nagla-like ng old stories or old posts mo, nagtatanong sa mutual friends tungkol sa'yo. Ang ibig ko lang sabihin, kailangan mong malaman kung meron pang pattern, hindi one time lang syempre. So this is the silent signs. Makikita mo yan sa mga online activities niya at sa Facebook posts niya. Lalo na kung meron mga throwback vibes or something like that. Probably namimiss ka ng ex mo kapag ganun. Number 2 is the contact signs. Ibig sabihin, kung magre-reach out siya sa'yo, like mga indirect contact kung like kumusta ka na or may ipapadala ka ba or naalala ko lang. Kapag nagre-reach out siya sa'yo from accidental text or wrong send, napadaan lang, unsend, something like that, this is an attempt from your ex to reconnect with you. So maybe she or he is trying na magsimula ng conversation or kahit light conversation, kahit wala pang purpose. Kaya huwag kang malilito. Once na nag-reach out sa'yo ang ex mo, probably gusto ka pa niya makausap or may gusto pa siyang itanong tungkol sa'yo. And then the last thing, ito yung pinaka-common na safe way nila to check kung open ka pa. And number 3, jealousy signs. Still emotionally invested ito. Nagtatanong kung may bago ka na, something like that, or nababalitaan mo sa mga kaibigan mo kung hinahanap niya kung may bago ka na, or nagiging sensitive siya kapag merong nagko-comment sa post mo, or something like that, lalaki or babae nagko-comment sa post mo, or nagiging reactive or passive-aggressive siya kapag meron siya nakitang bago sa buhay mo. This is a jealousy na may attachment pa, pero dapat bantayan kung manipulative or nasa genuine ba siya, no? So, number 4, memory signs. Like nostalgia mode kung may nabanggit siya na old jokes, places, or memories ninyong dalawa. Nagpaparamdam siya sa mga special dates, mansary, birthday, at anniversaries. At nagbabalik din siya sa mga habits niya noong ginagawa niya nung kayo pa. So this is a memory-based actions or emotional longing kung tawagin natin. This is what we call memory signs. Parang nostalgia mode yan. And then number 5, this is what we call the behavior change signs. Ito yung nagsishift yung attitude niya. Magiging mas mabait, kalmado at respectful. Gumagawa ng self-improvement moves, nagpapakita ng effort na hindi niya ginagawa nun. Usually, ito yung sign na iniisip niya makipag-ayos in the future. And the important warning signs. Baka bored lang or walang makausap or ego-driven, gusto lang i-check kung may impact pa siya. Pero you need to observe consistency, hindi emotional reaction. Ngayon, paano ba magre-respond kapag yung ex mo is feeling mo na miss ka na para hindi ka ma-overgive or maghabol? You need to keep replies light, calm, and not needy. And syempre, you need to never talk about relationship at all. Kung pwede lang sana, paki-close muna ang relationship topic. You need to maintain boundaries as well. Kailangan meron kayong boundaries. Kumbaga, ikaw yung gumagawa ng sistema na siya yung parang tipong dapat siya yung matututong tumapak sa numero. And use soft ignorance strategy. Huwag laging at huwag agad available. Kailangan mong i-observe ang pattern for 2 to 3 weeks bago magbigay ng major reaction. Ngayon, this is my final question to you para malaman talaga natin kung ang ex mo yung namimiss ka. Una, gaano ba ka-consistent yung mga sign na sinabi ko kanina from the earlier part ng video? Kasi kung sobrang consistent nun, probably miss na miss ka na nun. Number 2,
ito ba ay bago or dati na niyang ginagawa? Like, halimbawa, yung pagpo-post ng something like this, is it something new or ginagawa na niyan matagal na? Kasi kung something new lang yan, probably tungkol sa yan. Pero kung matagal na niyang ginagawa yan, baka hindi naman talaga to tinutukoy ikaw. And number 3, meron bang kasabay na behavioral change? Like, nakikita mo na bang nagbabago yung pakikisama niya sa'yo? Mas bumabait ba siya? That's the question, mas bumabait ba siya? Number 4, na-trigger ba ng silence mo yung pagparamdam niya? Kasi kung nagparamdam siya dahil nag-no contact rule ka, mataas ang chance na naapektuhan siya. At number 5, ang emotional impact niya sa'yo, nakakatulong ba or nakakasakit? So, this is the question that you need to ask yourself dahil hindi mo naman kailangan manghula ng signs or mag-create ng patterns. You just need to observe calmly. Mas mataas ang chance ng comeback kapag balance ang emotion at strategy. Doon babalik yung ex ng kusa. Dahil ang pagbabalik ng ex, kadalasan kusa lang yan. It's a natural and organic way. You don't need to push it further para lang doon. But in order for you to have a step-by-step strategical pattern how to get your ex back, give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching over the phone. Thanks for watching.